Kasi yung mga tao po, takot na matulog doon sa mga bahay nilang nagiba kasi tuloy-tuloy pa rin po yung paglindol, mga aftershocks. Kanina nga lang po, 5.1 magnitude. So nasa open space sila, natutulog. Yung iba nga, nakita natin, nagbalot na lang po sila sa katawan ng plastic. Yun ang ginagawa nila mga kababayan. So yun ang pinag-utos ng ating Pangulo. Tent City. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Tingnan ninyo ito mga post ng mga DDS mga kababayan. Puro fake news talaga. Pag DDS mga kababayan, puro fake news. Yan, sabi dyan. My family are from Mabilin, Cebu. Sarah arrived here very early, bringing a lot of relief goods all the way from Davao. While Bongbong only came to inspect. We, the people of Cebu, will never forget this. We don't rely on politicians. We Cebuanos can survive on our own and with the help of our fellow Cebuanos. But after the earthquake, it was only Sarah who truly showed sincerity. That's something we will never forget. And we will remember it when the time comes to give back. Ayan, post ng isang wala man pangalan po. Shinir ng isang Bob Rances, mga kababayan, na isang Rabbi DDS. Pinapalabas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang naitulong. Pinapakalinaw po, 200 million ang didistribute agad-agad ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu. Kahit po ito mga DDS, kahit sa gitna ng calamity, disaster, calamity, mga pagbaha, puro paninira po sa ating Pangulo ang nasa puso't at isipan po nila. Puro fake news po yung pinakakalat. Ano nga ba ang totoo? Yan, hands-on yung ating Pangulo. PBBM orders 10 city for quick displaced residents of Bogo City. Iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatayo ng 10 city sa Bogo City bilang pansamantalang tirahan ng mga pamilyang nawala ng bahay, kabilang dito ang paglalagay ng pangunahing serbisyo tulad ng pagkain, tubig at kuryente para sa mga evacuees. Kasi yung mga tao po, takot na matulog doon sa mga bahay nilang nagiba kasi tuloy-tuloy pa rin po yung paglindol, mga aftershocks. Kanina nga lang po, 5.1 magnitude. So nasa open space sila, natutulog. Yung iba nga, nakita natin, nagbalot na lang po sila sa katawan ng plastic. Yun ang ginagawa nila mga kababayan. So yun ang pinag-utos ng ating Pangulo. Tent City. Ayan Bangon Sugbo. Government relief and recovery efforts. Agad-agad na bumisita yung ating Pangulo. Pinauna muna niya yung kanyang mga cabinet secretaries, DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Gatchalian, at iba pang mga members ng gabinete niya. Ayan yung mga financial assistance. 50 million for the province of Cebu. Nirelease agad. Tinurnover niya agad. 20 million each para sa cities of Bogo, Sugod, San Remigio. 10 million each for other hard-hit towns. Bantayan, Daang Bantayan, Madrilejos, Santa Fe, Madilim, Tabugon, Tabuilan. Ang ibig sabihin nito, yung mga LGU immediately have funds para ma-repair yung kanilang mga markets, roads, water systems, and evacuation centers. So, communities can rebuild faster. Plus DBM's LGSF, 150 million for the province of Cebu, 75 million for San Remigio, Bogo City, and Madilim. So more than 200 million. Immediately, tinurnover ng ating Pangulo doon. Pagkatapos, sasabihin ninyo, si Sarah, immediately pumunta doon. Nakikipag-compete kasi si Sarah. O ilan naman lang yung nadala ni Sarah na relief? Ilang pick-up trucks as compared dito sa dala-dala ng ating Pangulo? You see? Idagdag pa yung relief. Hindi nga natin alam baka recycled yung truck na may dalang relief na video. Kasi wala man tayong nakikita na dumating sa Cebu. Palabas agad, mga kababayan, ng video yung mga DDS na may truck
na mga relief from Cebu, for Cebu, from Davao. So pati sa relief operations, nakikipag-compete mga kababayan si Sara, plus paninira ng kanyang mga supporters sa ating Pangulo. Huwag ganon. Tumulong kayo kung gusto ninyong tumulong. Napakalinaw yung records, mga kababayan. Health and medical care. Yung DOH hospitals tumanggap ng 20 million each sa Cebu. Provincial hospitals, 5 million each. DOH also sent nearly 1 million worth ng medicines, 5 emergency response teams, plus a psychological team, a psychosocial team para doon sa mga na-trauma, counseling para sa mga na-trauma. Ito yung agad-agad dinistribute ng ating Pangulo. 6,800 food packs through DSWD. 2,000 ready-to-eat boxes. May mobile kitchen to serve hot meals. Nag-deploy sila ng mga water tankers, treatment trucks para makapag-provide ng malinis na tubig inumin. Yung mga namatayan, binigyan ng 10,000 pesos cash plus burial aid. Sinagot lahat po ng ating gobyerno. Sinagot ng ating Pangulo. Saan man administrasyon nakakita kayo na pag may disaster po, immediately nagre-release ng pondo yung ating Pangulo. 10,000 each. Wala pa yan nangyari sa mga previous administrations. Ngayon lang siya nangyari sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Kaya nakita ninyo, noong mga panahon ng mga dilawan, mga kababayan, panahon ni Cory, ni Erap Estrada, ni Arroyo, ni Noynoy Aquino, pag may mga ganitong lindol, baha, bagyo, makikita ninyo yung mga local TV stations, pati mga dyaryo, immediately po, pati church, immediately, nagsasagawa sila ng fundraising. Pero sa panahon po ng ating Pangulo, hindi na uso yung fundraising ng media. Bakit po? Nakita naman po na kayang-kaya pala ng gobyerno gawin ang mga relief operations tulad ng ginagawa ngayon. So, wala na tayong naririnig na fundraising campaign mula sa GMA, mula sa ABS-CBN noon. Ganon ang nakaugalian. Nanlilimos agad tayo ng tulong. Pero nakikita naman siguro kasi nitong mga radio stations, TV stations, mga broadsheets, noon Manila Bulletin, Philippine Star, Inquirer, lahat po yan nagpa-fundraising. Nakikita nila sufficient ang tulong. Sufficient ang assistance na binibigay ng ating pamahalaan. Kahon-kahon, baldi-baldi po. At hindi lang mga food packs ang binibigay, pati pera. Kaya hindi na sila nagsasagawa ng fundraising campaign kasi maayos na po ang relief operations ngayon. Panahon ng ating Pangulong Bongbong. Nakita ninyo? Pagkatapos may lakas ng loob pa kayong manira ng mga DDS. I-compute nga ninyo kung magkano na lang naman yung relief na dala-dala ni Sara Duterte. Nakita ko nga, isang pick-up lang. Yan Iwan ko nga kung kung ano yung laman yan. Yan sabi dyan. The Office of the Vice President Satellite Office in Cebu has started mobilizing its resources for the victims of magnitude 6.9 earthquakes in the province. So, 2 days ago ito. Its satellite offices in Eastern Visayas, Panay, and Negros Islands have been placed on standby for possible augmentation of resources. Yan man lang yung dala-dala. Isang pick-up truck. Iwan kong anong dala niyan. Doon pa nga tayo, baka recycled video lang siya. You see? Kasi mahilig sila mag-recycle ng mga videos and mga pictures para sabihin, mabilis sila gumalaw. You see? Huwag kami mga DDS kasi kayo, sabi nga dito sa amin, sunado na. Nakasanayan na ninyo ang magpalaganap ng fake news kahit sa gitna ng calamity, ng disaster, ng trahedya. Ganon yung mga pag-ugali ninyo. Ganon kasama ng mga ugali ninyo. Tumulong na lang kayo. Yan Buong assets ng gobyerno po. Rescue and clearing. Pinadala yung Armed Forces, PCG, BAP, MMDA. Among the first on the ground. Teams carried search, rescue, retrieval operations while DPWH deployed engineers for structural assessment and clearing debris. Clearing operations made it possible for relief and medical teams to reach affected area faster.
Pati yung pag-restore ng electrical connection sa kanila, power. Kasi 168 households ang nawala ng kuryente. So DOA and GCP and NEA immediately repaired substations and restored power. Livelihood para sa mga farmers. Displaced workers got relief through DOLE's 10.8 million assistance. 2,000 affected workers. Yung DOT naman po, DTI opened loan programs para sa tourism MSMEs, mga negosyanteng naapektuhan. DA prepared agricultural support for farmers. All of government approach po ang ginagawa ng ating Pangulo. Hindi yung magdadala doon, pagkain lang, tulad ng dala-dala ni Sara na assistance. Pero appreciated natin na at least nagdala siya. Hindi tulad nung mga nauna, ginawa ni Sara, habang lubog sa yung Pilipinas, bumiyahe pa Germany. Diba? At least ngayon, pumunta siya din sa mga namatayan, nakiramay. So that is appreciated. Kasi dapat man talaga na bumawi siya kasi lagi siyang nasa lakwatsa. Diba? Nag-iikot sa buong mundo para sa Bring Him Home campaign ng kanyang tatay. Kauwi pa nga lang, mga kababayan. Tapos nagmamalaki na kayo as if kayo na yung kayo na yung nangunguna sa relief operation sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol. Tulungan niya muna after na bumisita siya sa Cebu. Bumalik siya sa Davao kasi may mga nasunugan doon. Yan, natupok. Kaya sabi natin, abot sa 500 na mga houses ang natupok ng apoy. Kaya sabi natin mga kababayan, tigilan kasi ni Sara yung mga negativities. Kanta kasi ng kanta ng mga negative songs. Yung kanyang ginawa, kami ang apoy na hindi mapatay. Ayun, nagkasunog tuloy. Ang tawag niyan sa mga naniniwala doon sa tinatawag na law of attraction, nangyarian niya yung kanyang iniisip. Laging nasa isip mo eh. Kaya sabi nga mga kababayan, be careful of what you wish. Be careful of what you think. And what you wish for, baka kasi mangyari. Yan ang tawag niyan mga kababayan, law of attraction. So we offered prayers doon sa mga nasalanta. Nilamon yung kanilang bahay ng apoy na sana maka-recover agad-agad din. Sunod-sunod po ang tumatama sa ating mga calamity, natural and man-made. Pagkatapos yung ating mga senador po, wala nang nasa isip kundi si Digong nagpasa ng resolusyon para sa house arrest na lang daw for humanitarian consideration. Imagine that. Pagkatapos si Robin Padilla, naubos na lang yung panahon nila. Sabi rito, Robin Padilla urges probe on alleged designation of Trillanes to check on Duterte. Naubos na lang ang panahon nila sa kakaisip kay Digong. Imbes tumulong, buti pa si Kim Chiu, yung ibang mga celebrities, hindi man politiko, agad-agad po, nagpadala ng tulong, pero yung mga senador natin, busy yung ating mga senador sa pag-asikaso sa kalagayan po ni Digong. Yun ang laging pinag-uusapan po nila ngayon. Yan Kim, Sasha, other celebrities offer aid, prayers for Cebu, quake victims. Agad-agad na namili ng mga construction materials. Si Kim Chiu, hindi man siya politiko. Yan sabi diyan, she personally sent aid and help coordinate relief operations even while juggling a demanding taping schedule. Kahit busy sa trabaho. Kim, who was in the middle of filming her upcoming Prime Video series, The Alibay, when the tremor struck, quickly shifted her focus to helping her fellow Cebuanos. Namili po sa warehouse ng mga construction materials para sa mga biktima ng lindol. Ayan si Sasha Padilla personally visits the Cebu Capitol Command Center to hand over ready-to-eat food packs in monetary donations. So hindi sila mga politiko. Pero tingnan ninyo, mabilis yung kanilang aksyon. Musta naman yung ating mga senador tulad ni Robin Padilla na isang aktor. Si Digong pa rin po yung iniisip niya. You see, si Digong po maganda yung kalagayan doon sa kalagayan doon sa Dahig. Comfortable siya doon, may television, complete amenities yung kanyang kulungan. Iba po,
Yung kwento nga tungkol sa sabi, nag-collapse, makaduda man po. Wala man official, reports, yung medical team doon sa dahig na naka-assign sa kanya. Malamang propaganda lang po ni Sara. Propaganda ng mga DDS para pagbigyan mga kababayan yung kanilang request na interim release. Pero sabi nga po ni Atty. Conti, ICC Assistant to Counsel, malamang makasama pa yung resolusyon kasi lumalabas talagang malakas yung political clout. Malakas pa hanggang ngayon yung political clout ni Digong dito sa ating bansa. Kontrolado niya ang Senado. Playground ng mga Duterte ang Senado, mga kababayan. So, the possibility na hindi pagbigyan mataas mga kababayan. Kasi siyempre yung ICC, hindi man po sila pai-impluensya sa kahit sino man. Kasi kung gigive in sila, that will be a very bad precedent. Ibig sabihin, nagbibend sila sa political pressure. Tama po, mga kababayan, yung ating sinasabi. So anyway, yun man lang po yung ating short video ngayon dito sa ating podcast Life with Dante M. Atid sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto mag-try po nito, mag-message na lang po kayo sa amin, Dante Maravilla sa Facebook. O kung hindi, sa aking anak, kung gusto niyo magnegosyo, aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi ninyong tatandaan po, sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.